celebration para sa this coming New Year. Why? Sapagkat, ang sabi nila, kasi nakatawid ka ng panibagong taon. Pero alam niyo ba, kung meron mang dapat pinaghahandaan, hindi naman yun eh. Hindi bagong taon, kundi yung Pasko. Ang prayer nila kasi pagka bagong taon ay magkaroon na masaganang bagong taon. Para magkaroon ka ng masaganang bagong taon, kailangan kasama mo yung pinanganak ng Pasko. Kaya kung may appreciate ka, hindi yung bagong taon. Kung may handa kayo, todo mo pag Pasko, hindi bagong taon. Kasi meron doong celebration na mayroong isinilang na tagapagligtas natin at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang pinaghahanda kasi ng bagong taon ay bagong taon na itawid ka sa bagong taon, pero hindi mo alam doon sa Pasko na itawid ka mula doon sa impyerno papunta sa buhay na walang hanggan dahil doon sa pinanganak ng Pasko. Palapakan natin sa Lord. Ako po'y lungkot na ganda sila magbagong taon, pero ang Pasko wala. At yung iba kahit nga-attend ng Sunday yan kasi magpe-prepare na yan para sa medianoche. Layo-layo pa eh. But anyway, my only point kaya ako binabalik yun. Kasi it's been a culture, especially ng mga Pilipino, ang paghahanda pag bagong taon. Pero sa totoo lang, kung gusto mo na masagaan ang buhay sa bagong taon, i-appreciate mo yung pinanganak ng Pasko. Kasi pag hindi mo kasama yung ipinanganak noong Pasko, walang maayos na bagong taon sa'yo. Kaya ngayon, paano mo isa-celebrate ang Christmas? Ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay, it's a challenging Christmas. Nakakahamon na panahon ng pagdiriwang. Why? Bakit nakaka-challenge? Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin mga ginagawa. Iba nakaka-challenge yun? Alam mo, dadating bukas, yun yung mga inaanak. Tapos hanggang ngayon, wala ka pa rin alam na ibibigay sa kanila. Tapos ang gagawin sa iyo ng inaanak mo, sendan ka ng QR code ng kanyang Gcash. Yung iba ganun na ngayon eh. Grabe, high-tech na sila. Isesend nila na yung QR code na kanilang Gcash para ikaw magbigyan ka ng aginaldo. So it's a challenging Christmas at the time na nangyari ito sa panahon ni King Herod. So pag-usapan natin dito yung mga challenging situations from the time of the very first Christmas. Bakit nakakahamon ang unang Kapaskuhan sa panahon ni Haring Herodes? So, babasahin natin ang kwento and we will be reading chapter 1 verses 18. Yan. Basahin natin sabi ng Bible. This is how. So, sabi, ganito ipinanganak ang Panginoong Jesus. Importante ito ha. Please, huwag muna kayo makipagkwentuhan sa katabi ninyo. I want you to focus today. Sa ating pag-aaral, this is very, very important. And we are going to disprove some of the claims na mga paniniwala tungkol sa Kapaskuhan at lilinawin natin ngayong umaga. So, sabi ng Bible, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. So, paano? His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So, siya ay nakatakda ng magpakasal sa kanyang partner na si Joseph, itong si Mary. Kaya lang sabi ito ng Bible, but before they came together, bago sila nagsama, natagpo ang nagdadalang tao si Maria. Hindi ba very challenging yan para kay Joseph? Teka muna, bakit nabuntis ito? Wala naman ba naman nangyayari sa akin? Hindi naman kami nagsisiping. Okay, pasok tayo sa culture para maintindihan nyo ha. Let's go to the Jewish culture. Sa Jewish culture ay ang isang lalaki at isang babae na nagkasundo ng magpakasal ay kinukonsider ng culture nila na mag-asawa na. Kaya sabi ng Bible, sila ay mag-asawa kaya hindi mag-asal. Pero dito, sabi ng Bible, pumunta ka sa culture nila, ang lalaki at babae na nagkasundo ng magpakasal ay kinukonsider na mag-asawa. So sabi ng Bible, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, dahil napakatapat nitong si Jose na ito sa kautusan ng Panginoon, nung panahon nila, kautusan nila, and yet did not want to expose her to public disgrace, at ayaw niyang mapahiya itong si Maria. Bakit po? Kahiyan po kasi yun. Sa panahon ng mga Hudyo, pag nalaman na yung babae na wala namang asawa ay biglang nabuntis, yun po ay malaking kahihiyan. It's a public disgrace. Bakit public disgrace? Siya po ay babatuhin ng publiko hanggang sa mamatay. Sapagkat yun po ay it's either adultery or fornication. Ibig sabihin, siya po ay nakiapit, kaya siya nabuntis, o kaya naman siya ay nangalo niya, kaya siya nabuntis. So, ibig sabihin, mali ang ginawa mo, that is against the culture of the Jew, kaya you are about to be stoned to death.
So, public discretion. Ngayon, ayaw ni Jose na mapahiya siya, kaya ang balak niya, lihim na lamang niya itong iiwasan at iiwanan. Ito yung nakalagay dito. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Hiniwalay sa kanya ng sikreto. But after he had considered this, pagkatapos siya mapagpasyan sa kanyang isipan, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Sabi niya, ang pinagbubuntis niya ay galing sa banal na Espiritu, kaya Jose, huwag kang matakot na pakasalan siya, itong si Maria. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Tignan niyo po yung malinaw na dahilan. Why Jesus was about to be born? Because He's going to save the sins of the people. Yan ang Pasko. Kaya bababa si Jesus upang tubusin tayo mula sa kahirapan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero ang mundo, ang Pasko ng mundo, pahihirapan ka. Pahihirapan ka. Patuloy ka niya sasabihan na ang Pasko, kailangan bumili ka ng ganito. Ang Pasko, kailangan bumili ka ng ganito. Wala nga eh. Puro paghihirap ng kalooban na bibigay sa iyo ng Pasko ng mundo. Kaya pag hindi mo alam ang kahulugan ng Pasko ng Biblia, paghihirap ang buhay mo ngayong panahon ng Pasko. It's very important that we know what Christmas is all about. So, why Jesus has to be born? Because He will save His people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, nung magising siya, si Jose, dahil naginip nga sa kinausap lang ang Panginoon, he did what the angel of the Lord had commanded him, baka sinunod niya. Ginawa niya yung utos ng anghel na ipinaalam sa kanya sa pagitan ng panaginip. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. Ano sabihin ito? Hanggang sa hindi pinanganganak ang sanggol na si Jesus, walang nangyayari sa kanila. Malinaw ha? Kumbaga, hanggang hindi lumalabas ang sanggol na si Jesus, walang nangyayari sa kanila bilang considered as husband and wife. Kaya sinabi nito, but he did not consummate their marriage. Ibig sabihin nito, habang nagbubuntis si Maria, si Jose ay hindi pinakialaman si Maria hanggang hindi pinanganganak ang sanggol na si Jesus. He did not consummate their marriage until she gave birth. So, sabihin, may nangyari lamang sa kanila nung pagkatapos na ipanganak ang sanggol na si Jesus. And He gave him the name Jesus. So, dyan lang natin tatapusin yung ilang verses sa chapter 1. But part of chapter 2, we will be discussing it. So, ang pag-usapan lang natin ngayon ay yung mga challenging situations of the lives of those people nung ipinanganak ang Panginoong Jesus nung unang-unang Pasko. Just like today, what are the challenging situations you have today before celebrating Christmas? Ano ba mga challenges mo ngayon? Ano bang kinakaharap mo mga paghamon sa iyong buhay habang magpapasko? Supposed to be ang Christian ay may excitement to celebrate Christmas. Pero mapapansin mo, karamihan ng mga tao ngayon ay hindi parang excited. Parang excited lang yung manghihingi ng ginagawa eh. Pero yung mga ninong at saka mga magulang na parang dahil sa kultura ng mundo, pinipilit natin din sumabay sa kultura ng mundo. Hindi. Christmas is not all about sale. Christmas is not all about the new material things na meron tayo or new relationships to build with somebody else. Hindi yun ang Pasko. Ang Pasko dito sa turo ng Bible, maunawaan mo na merong Jesus na pinanganak nung panahon ng Kapaskuhan. At ang dahilan kaya siya pinanganak upang iligtas tayo sa kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang Kapaskuhan aalisin ka niya sa kahirapan. Pero ang mundo natin, yung Pasko ng mundo natin, puro kahirapan ang binibigay. Bakit nangyayari yun? Dahil nga sa paniniwala natin sa Kapaskuhan. Na, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo manalangin, tayo ay ginagabay ng Panginoon. Tayo pag tayo mugo at pumigit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago tayo mag-pray, gusto ko po sana habang kayo nakapikit, gusto ko sana mag-pray kayo ng 2 minuto. Ask the Lord, gawin niyo pong tama ang pananaw mo sa panahon ng Kapaskuhan. Make it your prayer. Make it a sincere prayer. Lord, maunawaan ko po sana ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan na ito hindi mga bagay na material at ma-share ko rin Panginoon sa aking mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan ko. Kung bakit nga po may Pasko. I want you to pray to that kind of prayer. Okay? 2 minuto lang, please. I'm giving you time right now.
2 minuto lang po. Kausapin niyo si Lord and ask the Lord to use you this Christmas season as an instrument para ma-share natin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan sa ibang mga tao. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, ngayong umaga. Help us, Lord, to really understand the very purpose why you came, and help us, Lord, not to be led astray by the system of the world in terms of celebrating Christmas. Lord, kami, Panginoon, bilang iyong mga anak ay itama niyo po ang aming puso at ang aming pag-iisip. At gamitin mo kami instrumento upang maging tagapagbahagi, Panginoon, ng tamang kaalaman tungo sa Kapaskuhan, Panginoon, na binabanggit ng iba na kasulatan. Salamat po, Lord. Mangusap kayo ngayon. Help us, Lord, to remember your goodness. Help us to reminisce those moments, Panginoon, ng unang-unang Pasko. Paano mo binigay yung buhay para sa amin. Salamat po. Thank you, Lord, for the gift of salvation na meron kami ngayon bilang humana. Thank you, Lord. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan namin si Lord. Okay, so, bakit po challenging Christmas? Kasi I will be sharing to you different situations na na-challenge sa mga taong ito nung unang-unang Pasko. So, puntahan po natin ang first slide. Puntahan po natin si Joseph. Next slide po tayo. Dito sa first slide, ang sabi ng Bible, this is how the birth of Jesus the Messiah, si Jesus na tagapagligtas, o paano siya pinanganak. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. Ito yung nagkasundo sila sa kultura nila na magpapakasal na. Kaya, sila kinukonsider na as couple or husband and wife. But before they came together, she was found to be pregnant. Hindi ba yan challenge sa isang lalaki? Na hindi mo ba pinakikialaman yung magiging partner mo tapos nalaman mo buntis? Paano mo itutuloy yung kasal? Yun po ay napakalaking hirap para kay Joseph. Pero because he was a kind person, he was a good person, he tried his best to withdraw himself quietly. Balak niyang hiwalayan ito ng dahan-dahan para hindi mapahiya itong si Maria. Kaya kung mapapansin ninyo, sabi ng Bible, before they came together, she was found to be pregnant. Kaya lang, ang maganda rito, may kasunod through the Holy Spirit. Kaya pag sinabi nila na, bakit kaya si Jose tinanggap pa rin niya? Kahit si Maria ay buntis na. Sapagat hindi yung gawa ng kapwa-tao. Yun ay gawa ng banal na Espiritu. Pag binasa niyo ang Bibliang Tagalog, ang salin ng iba't ibang Tagalog yan ay nilimliman ng banal na Espiritu ang sinapupunan ni Maria, kaya ipinanganak ang sanggol na si Jesus. Ang term nilimliman. Okay? Now, sabi dito ng Bible, because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, dahil nga siya ay sumusunod sa kautusan, siya ay tapat, ayaw niya mapahiya itong si Maria. Mahal niya si Maria. Ayaw niya mapunta ito sa public disgrace, kaya ginawa niya, he had to divorce him quietly. Ano ang kalagayan na to ni Joseph noong unang-unang Pasko? Ano ang kalagayan niya? Kailangan niya maintindihan ito. Paano mo pangangasalan ng isang babaeng buntis na hindi naman ikaw may gawa? Walang lalaki gagawa nun. Kailangan niya maintindihan yun. Mag-aaway talaga sila dyan. Kaya kung mapapansin nyo, noong unang Pasko na yan, naguguluhan si Joseph. At kailangan niya maintindihan yan. He was in an enlightening situation. Kailangan maintindihan niya ito, kailangan maunawaan niya ito, kailangan ma-enlighten siya dyan. Kaya noong unang-unang Pasko, may pagliliwanag na kalalagayan itong si Jose. Paano? Ano nangyari? Bakit siya nabuntis? Hindi pa naman natin nagsisibing. Kailangan niya maliwanagan. Alam niyo, may mga bagay ngayong Pasko na sabi ko nga, kausap ko iba't ibang mga kaibigan ko, iba't ibang ng religion. Lahat kami may mga paliwanag tungkol sa kailan siya pinanganak. Meron maging argumento. Pero sabi pa, hindi na lang tayo pumunta doon sa pinakadahilan bakit siya sinila. So, nagkasundo-sundo kami na si Jesus sinila para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng Bible, huwag na natin pag-usapan yung petsa kung kailan yan, kung anong buwan yan, kung anong taon yan. So dito, you need to be enlightened. Ngayon, ano ang nangyari dito? So, namumroblema siya. He needs to be enlightened. Now, punta natin yung next slide. Sabi dito sa sumunod na slide,
After he had considered this, ano yung after he had considered this? Nung matapos siya pagplanuhan na hiwalayan niya ng lihim, hiwalayan mo na to. Si Maria, nung siya'y natutulog, kinausap siya ni Lord sa magitan ng panaginip. Doon siya in-enlighten, doon siya niliwanagan. Ang sabi dito ng Bible, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. So God can speak to you even in your dreams. Pero hindi puro dreams, ha? The dream, any dream must be based on the Word of God. Hindi pwede, Pastor, may napanaginipan ako. Pastor, napanaginipan kita. Pastor, may napanaginipan ako. Hindi pwede ganun, ha? Kailangan ako based sa Bible. Ngayon, sabi ng Bible, Joseph, son of David, sabi sa kanya, do not be afraid to take Mary home as your wife. Bakit? He was afraid. Kasi pati siya malalagay sa public disgrace. Di ba kayo ay magsasama? Nag-uusap pa lang kayo, nagkasundo pa lang kayo na kayo magsasama? Anong nangyari? Bakit kayo ngayon bakit siya nabuntis? Parang wala naman mga alam na kayo ay kinasal. So dito, sabi rin ng Bible, kung mapapasin ninyo, itong si Maria ay wala kayong makikita complain, pero isang makikita nyo lang dito, sabi dito ng Bible, after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So anong point? Ang point natin ay ganito. Si Joseph ay naguguluhan. Dahil si Joseph ay naguguluhan, hindi niya alam kung ano kanyang gagawin, isa lang gusto niya. Sa salitang kanto, umiiwas pusoy. Iwas pusoy siya. Ayaw madamay doon sa public disgrace. Kasi siya hindi niya may kukumpli kasi lalangit yan eh. Paano ba ngayon? Na nabuntis samantalang hindi pa naman kayo kinakasal. Babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yung sinasabi ng kultura nila. May ayaw kumakasama sa pagkamahamak na yan. I would rather withdraw from this relationship. Pero alam nyo, nakaplano na siya, nahiwalayan nito si Maria, kinausap siya ni Lord sa dream. Pinaliwanagan siya. Huwag kang matakot. Takot siya eh. Bakit siya takot? Pati siya mapapatay. Kaya ang term dito ng Bible, do not be afraid to take Mary home as your wife. Takot siya. Kasi pati siya mapapahawak. Just like Mary. Ito yung pinaliwanag ng angel of the Lord through the dream, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. It's the Holy Spirit's job. Kaya nandiyan dyan ang sagot ni Jesus. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Okay, so tanong, naliwanagan kaya si Joseph? Was he enlightened? Siya ba ay niwaliwanagan? Punta natin another slide. Nang siya'y magising, ginawa niya ang pinagagawa ng anghel. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son. Listen, mga kapatid, makinig kayo ha. Yung kanyang pagdadalang tao ni Maria, yung pagdadalang tao ni Maria ay gawa ng banal na espiritu dahil hindi pa siya nagdadalang tao, inihula na. It has been prophesied, All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son. How come? Paano manganganak ang isang birhen na eh? Yun ang gawa ng Diyos. Nilimliman ng banal na espiritu ang sinapupunan ni Maria, kaya siya ay nagbuntis at pinanganak ang sanggol na si Jesus. So, ang sinasabi niya, huwag kang matakot, Jose. Yan ay matagal nang inihula. Ito yung sinasabi ko. Pag meron kayong na panaginipan kita, may panaginipan, kailangan mayroong Bible, the Word of God, na pwedeng maging ground. Ito yung ground ng kanyang pangyayari. Ibig sabihin, based sa Word of God, talaga palang manganganak ang isang birhen. Kasi nakalagay na sa Bible, the virgin will conceive and give birth to a son. Ito po ay nasa aklat po ng Isaiah. So, dito, anything na sasabihin natin na may napanaginipan ako, na naginip ako, find a verse. Saan yun nakuha yan? Ito po, pati yung panganganak ni Maria, sinabi ng Bible, kaya hindi nahirapan si Jose sapagkat alam niya ang kautusan. Sabi ng Bible dito, tatawagin siyang Emmanuel, which means God with us. Alam niyo ba kung sino sa mga Kristiyano ngayon ang napakapapalad na kasama tiyak na tiyak nila si Lord? Si Kuya Ruel at si Ate Eva.
Sapagkat kasama nila si Emmanuel Cyrus. Doon magaling to? At ba yung pangalan niya Emmanuel? O sino mo nga? Kasama nila araw-araw si Emmanuel Cyrus. Diba? Araw-araw. Okay. No, so, ito pansinin nyo. So dito, naliwanagan siya. Naliwanagan si Joseph. 24. When Joseph woke up, what happened? He disobeyed the angel. Did he disobey? Nag-disobey ba siya? Uy, nag-disobey ba si Joseph? No! When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded. Ganon ang naliliwanagan. Sinusunod ang instructions. Pag naliwanagan ka, dapat susundin mo instructions. Yung iba, alam na yung instructions, ayaw pa rin makinig, so hindi ka naliwanagan. Sabihin mo sa katabi mo, naliwanagan ka naman. Dapat maliwanagan tayo. So when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded. Pwede ka mag-complain. Lord, naman mapapag-asama ko buntis. Napakahirap doon. Para sa isang lalaki, kaya sabi niya, di na, withdraw na ako dyan. Yung umadamay sa public disgrace. This coming Christmas, there are questions maybe in your mind that may be hard for you to celebrate Christmas. I for one. Isa pang tanong ko, Lord, alam ko naman po na lahat tayo kukunin mo, kami, kukunin mo isa-isa. Ang kapatid ko na dali. Very supportive pastor's wife. Mahal na mahal siya ng church nila. Pero alam ba, ba't sa ganun parang? Sana hindi na lang nagising. Sana nagkasakit na lang tapos kailangan na siya kunin. Ba't gano'n? I have those questions. Pero kahit may mga question ako, that will not stop me celebrating Christmas. Because I know God is a good God. Ngayon, kung di mo naintindihan ang Diyos ay mabuting Diyos, mayroon mag-celebrate ng Christmas. Kung meron ka mga questions na kailangan pang liwanagan, kailangan ba i-convince ka ng Lord sa lahat ng bagay before you celebrate Christmas? May mga bagay na hindi ka naintindihan, just like Joseph. But he was enlightened. Naunawaan niya. So, ang sabi dito ng Bible, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded and took Mary home as his wife. Wow. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son and he gave him the name Jesus. What's the point? Maybe you are in a position today na magsa-celebrate ng Christmas na may mga malalabo sa buhay. Lord, paano ba ako mag-celebrate ng Christmas? Kami nga rin, wala. Kami nga rin ay tapos. Lord, how can I celebrate Christmas? May mga prayer request ako, wala akong sagot, Lord. Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin next year. Hindi ko alam kung mag-aaral pa ako. Hindi ko alam kung mag-abroad pa ako, Lord. Magtatrabaho pa. Lord, ano ba? You need a lot of enlightenment. Kaya ngayon, hindi ka makapag-celebrate ng Christmas kasi gusto mo magsiguro katulad ni Joseph. Pero alam niyo katulad ni Joseph, God can even speak to you in your dream. Dito, she was very sincere. Lord, wala yan ko na ito, madadamay ako eh. May mga bagay na may mga malalabo sa atin this year, kaya minsan hindi tayo makapag-celebrate ng Christmas. I believe, sa magitan ng buhay ni Joseph, makikita niyo na kahit may malabo kay Joseph, kahit hindi niya lubos na maunawaan, still, he obeyed what the Bible says, at ang ginawa niya rito, he took Mary home as his wife. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, so ano ulit ang ating theme para ngayong umaga? Para walang ka-challenge siya sabi ko. Ano ulit yung theme natin? Bigyan nyo ng challenge. Challenging Christmas. Okay, ano number one? They were in a very enlightening situation. Kailangan niya maintindihan. Alam niyo ngayong panahon ng Pasko, kung naniniwala kang ang Diyos ay mabuti, hindi mo kailangan maintindihan ng lahat ng bagay bago ka sumunod sa Kanya. That's why it called faith. Faith doesn't understand everything. But what you only know is God is a good God. Maganda ang plano ng Diyos sa aking buhay. Kung paano maganda ang plano ng magulang sa mga anak, mahigit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil hindi mo lahat naintindihan ang lahat ng bagay, ibig sabihin hindi ka nasusunod sa Kanya. Don't let those questions stop you in celebrating Christmas. Knowing that God is a good God is very much enough for you to celebrate Christmas. Amen? Palapakan ulit natin ang Panginoon. Now, puntahan po natin yung second slide. Let's go to the second point. So dito, noong dumating na yung mga magi, ito naman yung mga magi, the wise men. Noong sila ay dumating dito sa
sa lugar ng Jerusalem, when King Herod heard this, ano yung na-hear niya? Ano yung narinig niya? Doon sa lugar niya, sa Jerusalem, ay ipinanganak ang isang sanggol na tinatawag na hari ng mga Hudyo. So, kung siya yung hari at that time, itong si King Herod, ang hari that time, tapos may mga wise men dumating sa lugar niya, looking for another king, of course, it was common to feel disturbed. Siyempre, matidisturb ako, teka, ako hari dito, kaya naghahanap ng mga hari. That's why he was disturbed. So when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Buong Jerusalem ay naligalig, nabalisa, nagulo, sapagkat ang dumating dito ay mga naghahanap tungkol sa hari ng mga Hudyo. Ngayon, puntahan natin yung mga myths. Ibig sabihin yung mga kinaugaliang paniniwalang mali. Wala pong tatlong hari nagsinanaw. Hindi po sila tatlo. Apat po sila. Hindi po. Walang tatlong hari nagsinanaw. Wala po sa Bible yun. Ang sinabi lang ng Bible, mga pantas o wise men. Saan nagaling yung tatlo? Doon sila nag-base sa regalo. Gold, myrrh, and frankincense. Dahil may tatlong regalo, akala nila tatlong haring yung nagsinanaw. At binigyan pa ng pangalan. Sino-sino raw? Gaspar? Melchor at Baltasar? Tama ba yun? Wow, saan na nakuha yun? Give me the verse. Walang ganon. May tatlong hari nagsigaya. Nasaan lang? Give me the verse. Wala. Ang pinagbasihan nila, yung tatlong regalo, yun daw yung tatlong hari na nagsilalaw. At pangalawa, hindi hari. Walang haring dumalaw. Ang dumating pantas, wise men. Sino itong mga wise men? They were astrologers. Sino itong astrologers? They were studying the heavenly bodies, kaya kaya nang basahin yung star. This star is uncommon. Hindi ito pangkaraniwan. They know how to study the heavenly bodies, yung galaxies, everything. Alam nilang basahin yun. Kaya naiintindihan nila yung ibig sabihin ng star. Kaya yung mga paniniwala po na yan, binabalik po natin yan kasi wala po yan sa Bible. Walang tatlong hari nagsinanaw. Ha? Sabihin mo sa katabi, wala pala. Walang tatlong hari, ha? Ngayon, bibigyan ko kayo isang patunay. Bakit hindi tatlong hari dumalaw? Isang patunay. Ano naging epekto nung dumating sila sa Jerusalem? Yan yung mapagdating sa Jerusalem, where at that time, the king was Herod. When King Herod heard this, he was disturbed. Siya ay na-disturb. And what and all? Jerusalem. Pag tatlo lang ang dumating sa Jerusalem, hindi maliligaling ang buong Jerusalem. Kung tatlo lang ang dumating. Bakit naligaloy? What? Arrived at that place where chariots, karwa-karwahe, ang mga dumating na kasama ng mga pantas. Kaya naligalig silang lahat. Ulitin ko nga, chariots. Karwa-karwahe ang dumating at naligalig sila. Ano nangyari? Bakit ang dami mga dumadating dito? Naghahanap sila ng mga Hudyo. Ng hari ng Hudyo. Hindi naman kita nyo, balik-balik yung kanta natin na may tatlong hari nagsinanaw. Walang tatlong hari. Apat. Di ba? Wala talaga. Kaya lang yung isa kasi, nagiging killjoy ka kasi kapag kasi, di ba, yung kantang yan, di ba, maririnig yung Christmas song. Minsan malalagay sa mga medley, di ba? Nasa mga medley, mga Christmas medley. Pag binago mo naman yun, ang pangit na. May tatlong pantas na nagsidalaw gugulo. Bakit na? Minsan wala na sa ayos. Kung susundan mo na lang, ano yung kanta na sina, tsaka mo na i-correct. So dito, sabi ng Bible, ulitin mo ha, they were disturbed, he was disturbed in all Jerusalem. Ang na-disturb, sino? Si Hari Herodes at ang buong Jerusalem. Sabi ko nga, kung totoo yung kwento nila na may tatlong hari nagsidalaw, hindi madi-disturb si Herodes at buong Jerusalem. Hindi kaya kayang ligaligin ang buong Jerusalem ng tatlong tao lang. Bakit naligalig? Pagdating nila kasi na dyan, karwa-karwahe yan may mga dalang suno. Mga iluwan. Kaya naligalig, ano nangyari? Wow, punta tayo sa culture para makaintindihan. Based sa culture, if you are a king, ikaw ay tinatawag ang hari, you cannot just arrive to a certain kingdom without giving an advance notice. Kung ikaw ay isang kaharian, for example, pupunta ako sa ano, bawa, kaharian ni Haring King Batalyones. Hindi ba sa
pumunta tayo sa kaharian ni Harry Chester. Hindi pwede. Mag-aabiso mo na siya, Harry Chester, pupunta kami dyan sa makalawang linggo. Nandong becha. Ready siya. Kasi alam niyo ba, yung ganitong chariots na dadating sa isang lugar without giving an advance notice, if you are declaring a war. Sa kultura nila, nagdideklara ka ng giyera pag ginawa mo yan. Kaya dami natin pinabali ngayon dito ng paniniwala natin na wala sa Bible. Kaya po ang buong Jerusalem ay naligaling because of that. So ngayon, sabi ko kay Herodes ako interesado kasi yung disturbance with him was too personal because he was the king. Ako yung hari, hindi nakaroon tayo ng hari. Sabi nila ng Bible, when he had called together, kaya pinatawag niya itong mga chief priest, itong mga to. Alam kasi nila ang kautusan. Alam nila ang kautusan. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, bakit teachers of the law? Alam nila kasi yung nakasulat sa kautusan. Meron may panganganak na mula sa Bethlehem ng Judea na tatawagin ka kapag ligtas ng Israel. Alam nila yun. Kaya tinanong siya. He asked them where the Messiah was to be born. Saan ipanganganak? Kaya siya nagtatanong because they were the teachers of the law. Question. Bakit nila tinanong? Bakit niya tinatanong sila? Gusto niya magsiguro. Sapagat siya yung hari. At alam natin ang kwento dito ng Bible, gusto niya papatay. Ang sanggol na si Jesus. Punta muna tayo sa kultura. Culture. Ito po ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Sige, punta tayo sa second slide para makikita niyo. Saan? Ipanganganak? Ito na. Sumagot tayo mga teachers of the law. Yung mga tagapagturo ng kautusan. Saan ipanganganak? Sabi ni Herod. In Bethlehem, in Judea. They replied, for this is what the prophet has written. Ito kasi ang nakasulat. Ito yung nakasulatan. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. So, magmula sa iyo ay lalabas ang isang hari na magiging pastor ng aking bayang Israel. Walang iba kundi si Jesus. So ngayon, unang tanong. Of all the places in the world, why in Bethlehem? Sa dinami-dami ng mundo na pwedeng isilang si Jesus, bakit sa Bethlehem? Bakit hindi sa Malabon? Bakit hindi sa Tagatog? Bakit hindi sa Francis, sa Megawayan? Bakit hindi sa Cubao? Why? Pasok ulit tayo sa culture para maintindihan natin. Magbali tayo ng mga paniniwala rito. The word Bethlehem means house of bread. The word Bethel means house of God. Kung narinig nyo na yung salitang Bethel, Bethel means house of God. And Bethlehem means house of bread. Hem means bread. Sabi ko, siguro nanggaling yung hamburger. Si Bethlehem, hem means bread. Sabi ko, siguro ako nanggaling yung hamburger. You know what? Punta tayo sa culture para maunawaan natin ang lubos. Para hindi tayo na pagluluto ko ng mga mohong na ito ng mga nasa mundo. Ang Bethlehem, going back to their culture, makapanahon na nila. Ang Bethlehem po ang pinakasentro ng tinapay noong kanilang panahon. Lahat ng neighboring countries ng Bethlehem, kapag sila po ay naubusan ng tinapay o harina, ang takbuhan nila, Bethlehem. Mauubusan silang lahat sa paligid, pero ang Bethlehem, hindi na ubusan. Kaya sila, pag naubusan sila ng harina o kaya ng tinapay, takbo nila sa Bethlehem. Ito masakit, makatotohanan. At the time when Jesus was born in Bethlehem, there was a famine. Ibig sabihin, merong drought. Kumbaga merong tagtuyot. Nung pinanganak si Jesus sa Bethlehem, nung kapanahunan na yan, walang tinapay. Panahon ng tagkutom. Kahit ang Bethlehem ay wala. At saan pinanganak si Jesus? Saan siya pinanganak? Saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Ano yung sabsaban? Yung sinasabsaban yung kinakainan ng mga hayop.
Because Jesus is the living bread. Siya yung buhay na tinapay. Ibig sabihin, ay emphasis mo nito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Now, dito mapapansin niyo na ay pinakita ng Panginoon ang salvation na kailangan ng Bethlehem, ng buong Israel, ng buong sanlibutan, ay hindi lang yung tinapay. Now, Bethlehem was offering the living bread. Who is Jesus? Ay makikita ninyo, grabe no, sinakto pa na yung panahon na sinilang si Jesus, ay wala talagang tinapay upang lumutang ang pangangailangan ng tao na ang kailangan natin bilang ba sa tinapay, kundi yung dakilang tinapay. Kumbaga yung living bread, yung buhay na tinapay na pinabanggit ng Bible. Mapapansin sa Bible may pinabanggit na He is the living water. He is also the living bread. Kaya mapapansin ninyo, ang ganda ng ginawa ni Lord. Noong panahon na siya isinilang, panahon ng tagutom. At ipinanganak siya, hindi lang basta sa labad, sa manger. Siya ang immediate need ng mga tao at that moment. Hindi lang pang physical, kundi spiritual. Sa ngayon, Pastor, hindi lang pinag-uusapan talaga ngayon yung kung ano yung handa mo. Dito yung pangangailangan mo na higit. Ito yung spiritual need ng bawat isa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Palapakan namin siya. Ngayon, bakit natin ito tinawag na atras tayo? Itong pangalawa, bakit natin ito tinawag na tightening situation? Ano yung number one? Enlightening. Ito, tightening. Paghihigpit yan, sobrang higpit yan. Di ba meron ko sabihan na habang maliit ang kumot, magtiis ano? Mamalugtot? Ha? Habang maliit ang kumot, magtiis, mamalugtot, tightening. Tapos pagka sinabi, kumusta? Malapit na ano? Ay sabi niya, malayo pa ika ang sweldo. Kumusta ka? May pera ba? Ito, konti higpit ng sinturon pa. Tightening. Kasi para mapaubra, para umabot. Dito, ang buong Bethlehem, ang buong Israel were tightened. Walang-wala sila. Hanggang sa lumitaw yung living bread. Ibig sabihin, sa panahon ng Kapaskuhan, kung nakaranas ka man ng kagipitan, wala kang material, wala kang pagkain, wala kang handa. Yung unang Pasko, ganoon din. Kaya sinasabi lang magpanahon ng Pasko kasaganaan, it's wrong. Nung pinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, there was a famine. May tagutom na nagaganap. Walang tinapay noon sa Bethlehem. Tinawag ka pang house of bread, pero wala kang tinapay. Kaya dito makikita ninyo na nung panahon noon, nung unang Pasko, ang daming gipit. Ang daming gipit. Kaya kung ngayong Pasko, medyo gipit ka rin, sabihin mo sa katabi mo, biblical ka pala. Sabihin mo sa katabi mo, biblical ka pala. Why? Parang may gipit. It happened on the very first Christmas. Kaya ito, pagdating ng Pasko yung, dapat ganito, dapat din. No. Hindi mo naintindihan. Ano ba nangyari sa kauna-unahang Pasko? Pag naintindihan mo kauna-unahang Pasko, grabe, they were tightened. Tinawag ng Bethlehem, pero walang tinapay. Di ba napakahirap mo? Bakery, walang tinapay. Ang tinda pa ako. Walang tinapay. Bakery, may tinapay. Di ba? Kahit maputok yan. Di ba? Kahit yung samada yan na may langaw sa gilid. Di ba? Kasi kung bibili ako sa bakery, magkano yung samada? Ano po, 8. Eh yung pag may langaw, magkano? Kasi nakapato yung langaw eh. Makakakumag yung presyo pag may langaw at saka gagalit sa akin na sa bakery. Eh talaga naman eh, kasi makita mo, di ba, may stante. Sabi, ito, nabukas, hindi nakakapasok, hindi napapansin. They were tightened. So ngayon, ang sinasabi ko lang, please don't be pressured by the worldly system. Na pinupwersa kang magsalat, pwede ba? Pero parang tingin nyo sa kumoyo, meron kayo. I'm just kidding. Kasi ang mundo parang pinupwersa na lagi. Walang gano'n sa Bible. Walang persahan dito. Sabi mo sa kutin mo, walang persahan. Sabi mo sa inaanak mo, walang persahan, oy. Pinahigpitan dito eh. Sabi ko, grabe talaga sila pinanganak sa panahon na mayroon matinding famine. Yung mismo pinakasentro ng tinapayan, walang tinapay. Kaya, tightening talaga yun. Kaya pagdating dito sa second slide, sige, nagyan na tayo second slide, Pia Melo. Doon sinabi in Bethlehem in Judea, meron diyang tinatawag na
drought eh, meron ng tagutom eh. Wala nga diyang bread. Tapos, yung bread na yan, na inaasahan meron sila, wala. Ang ipinalit ng Lord sa panahon na in-meet ang Bethlehem, yung living bread, si Jesus. Palakpakan natin natin. He is the living bread. Kasi yun ang kailangan natin ngayong Pasko. Kaya pag kami nakikisay ng aginaldo, anak, hindi mo kailangan aginaldo. Ang kailangan mo si Jesus. Ang kailangan mo si Jesus. Hindi mo kailangan yung bread. Ang kailangan mo yung the living bread. Paliwanag mo sa Kanya. So dito siya sabi lang natin, please. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. Biblically, sabi mga anak, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Well, pag sinabi who will shepherd, that will be protection, provision, and everything. So dito, ulitin ko lang ulit, huwag kayo magpuwersa maghanda kung walang sisigi. Huwag kayo magpuwersa mangutang para lang meron kayong ihahanda. At pagkatapos kinabukasan, mamumroblema ka na ng pambayan. Pero yung mga bisita mo masayang umalis. Pero ikaw ay naghihinagpis sa kalooban. Please, huwag natin puwersahin. Hindi ganyan ang sinabi ng Bible. Yung kung meron may sisinig ko. Pero yung pahirapan mo yung buhay mo, hindi na nasa Bible. Kung meron kong masinig ko lang. Pero kung wala, okay lang yun. Hindi dapat gano'n ang ating attitude. Pero tayo sa pangatlo. Let's go to the third slide. Now, usapin natin ulit, ano ating team ngayong umaga? Walang ka-challenge-challenge naman yan. Ano yung team natin? Ano yung number one? Enlightening situation. Kailangan maliwanagan ka dyan. Number two? Tightening. Ibig sabihin, kailangan dito, hindi yung pipilitin mo eh. On the very first Christmas, they were already tightened. Now, dito sa pangatlo, pinatawag ni Herodes yung Magi, yung mga pantas. Then Herod called the Magi secretly. Bakit niya pinatawag? Sabi ko ng Bible, and found out from them the exact time. Baga, tinanong nila, kailan nyo nakita talaga yung tala mula sa silangan? Sabi niya, he sent them to Bethlehem. O sige, punta kayo sa Bethlehem. Go and search carefully. Hanapin nyo at masusin nyo hanapin kung nasaan ang batang yan na sinasabi yung hari ng mga Hudyo. As soon as you find him, report to me so that, I too may go and worship him. This is false. This is false. Kasi, kaya niya gustong malaman kung nasaan kasi ipapapatay niya. Kasi ayaw niya na yung mga ibang hari kinikilala sa Jerusalem. Sapagkat that time siya yung hari. Ayoko naman iba kayo kikilalanin hari. Ako lamang hari. So ano nangyari ngayon dito? Sa pangatlo natin, isipin niyo, ano yung ating pangatlo? Ano yung number one? Enlightening situation. Number two? Ano yung number three? Bibigyan ko kayo ng karugtong na kwento. Dito kasi, nung matagpuan nila yung sanggol na si Jesus, sila'y sumamba, binigyan nila ng mga regalo. Pagkatapos sila ay winarningan. Winarningan sila. Huwag na kayo babalik. Huwag na kayo babalik dito. Dito kay Herodes. So on coming to the house, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshiped him. Tingnan nyo, sino itong mga to? They were the wise men. Tama? Diba sila yung wise men? So the wise men arrived at the place where the child was, and when they found Mary, nandun din yung anak, and the first thing that they did was they bowed down and worshiped him. Principle number one this Christmas. You have to set a time with the Lord, bowing down and worshiping God. Dapat yun ang number one. Pag-iip ng 12:01 mamaya, base sa kultura natin, Christmas na daw yun. Base sa kultura natin, 12:01, ka magpaputok. Huwag mo bakit puntahan yung biko sa kusina. Mag-worship na muna. Pray ka muna. Mamaya na yung paanong manok na yan. Mamaya na. Mamaya na sana. Mamaya na buong sana. Uy, mag-worship na muna tayo. Mag-worship na nga, pero hawak mo naman yung manok. Baka makawala eh. Makapagbilang ko, wala na. Nakasay pang bibig na to. Baka mali ko na yung sa age. Ito yung Pasko.
Pasko, ito yung totoong Pasko. Pag napagpuan mo yung Kristo ng Christmas, tiyak na yuyurod ka at sasamba. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, sabi dito ng Bible, then they opened their treasures. Tandaan nyo ha, bakit kaya itong mga Magi's na ito, hindi muna nila binigay yung kanilang treasures. Ang ginawa nila sumamba muna at yumukod. Why? Because God owns everything. Hindi mo pwede magmalaki si Lord, bibigay ako sa ganito, bibigay ako muna. What the Lord desires is a worship. Sambahin mo muna ako. Yung mga bagay na bibigay mo, akin din yan. Akin ang buong mundo. Kaya wag mo ako I was reading kanina ng maga. Sabi nung nabasa kong isang post, an independent woman cannot excite a man's money. Yung daw babaeng independent, hindi niya ma-excite ang babae na independent. Which is true. Mga kabataan na to. Oy, bakit niya sinabi yun? Kasi marunong siya maghanap buhay. Kaya hindi mo siya pwedeng ma-excite, hindi mo siya pwedeng silawin sa pera. Alam niyo, si Lord, kung sana natin mapagkamalian na hindi mo siya sasambahin, hindi na muna ako mag-worship. Hindi mo na ako a-attend, pero papadala ko yung tithes ko, padala ko yung offering ko. Pwede ba? God owns everything, even your job. God owns everything, even your business. Huwag mo sabihin na papadala ko na lang, ano si Lord? Kanya nga lahat yan eh. Ang meron ka, answered prayer yan ni Lord sa'yo. Ang kailangan ni Lord na walang makagagawa nun in your behalf is to bow down on the Lord and worship the Lord. Walang makagagawa. Ikaw lang makagagawa. Sabihin sa'yo, ay di muna ako atin ha. Pakibigay mo nga yung tithes ko, 5 million. Ikaw muna magbigay, ako marami ng pera na. O sige, ako muna, sabi ni Kuya Kay, ako muna ako 5 million na? Kaya sa offering, hindi 2 million sa offering, 5 million sa tithes. Bayaran ko na lang sa iyo mamayang hapon, sabihin niya. Iyon, pwede yun eh. Pero bowing down before the Lord, walang kapalit yun. Ikaw lang makapwede gumawa nun. Kaya dito, ngayong Pasko, ang hinahanap ni Lord sa mga magse-celebrate ng Christmas, you learn to bow down before the Lord and worship Him. Anything that you give to the Lord is just secondary. Pero ginagawa natin, lahat ng bigay ng Lord sa atin, parang pinamamasak mo pa kay Lord eh. Parang pinang-uuna mo tayo, hindi yan una. Sabi mo sa atin mo, hindi yan una. Sumamba ka muna. Sumamba ka muna kasi wala makagagawa nun. Ang makagagawa lang nun, ikaw. Hindi ka pwedeng isamba ng ibang tao para sa'yo. Ikaw na makagagawa. So ngayon, ito na nangyari. Pagkatapos silang sumamba at magbigay para kay Lord, sabi ng Bible, and having been warned in a dream, kinausap din sila sa magitan ng panaginip. Ano sabi sa kanila? Not to go back to Him. See? Huwag kang babalik kay Herodes. So they returned to their country by another way. Iba na yung daan na ginamit nila. Ito yung nakatahan. Inutakan mo si Herodes. Very frightening niya. Very silang hamunin dyan. Pero maganda rito, because they know the very reason of Christmas, hindi sila tumayo sa alamin ng tama. Malapaan natin. Very frightening situation. Are you in a very frightening situation today? Meron bang mga banta sa buhay mo ngayon? Ngayong Pasko, ang banta lang naman sa dito, yung sinabihan na inaarap ko dadating. Yan ang matinding banta. At titingin mo napakabigat doon na pagsubok. Frightening situation. So, nung unang-unang Pasko tandaan nyo, nung unang-unang Pasko, isa lang maganda rito. Please listen. After they worship the Lord and bow down, then they opened their treasures and presented Him with gifts. Bakit kaya? Bakit sila nag-present kay Lord ng gifts? Bakit? Magtatanong. Pag Pasko, sino may birthday? Ulit, pag Pasko, sino may birthday? Ilakas nyo naman. Pag Pasko, sino may birthday? Eh, ba't ikaw naghahanap ng regalo? Uy! Si Jesus, kalay, ba't ikaw naghahanap ng regalo? Baga ninong, mga ninong. Pag tinanong kayo ng mga inaanak nyo, ninong regalo ko? Ikaw ba may birthday? Bibiro na ba? Nagagalit sa akin mga inaanak nyo. Ikaw ba may birthday? Si Jesus ang may birthday eh. Kaya yung regalo, tingnan nyo ha, hey, listen. Kaya yung regalo presented
Lord muna. Kaya mamaya mag-o-offering tayo, mamaya di ba may offering? Si Lord muna regaluhan ko, bago yung iba. Kasi siya yung may birthday. Palakpakan natin si Lord. Siya yung may birthday, siya regaluhan natin. At nakalagay naman niya na nakasulat, pagkatapos nang nilang mag-worship, nagregalo sila rin. Kasi siya yung may birthday. Now, sabi nito ng Bible, kaya very frightening, inakbuhan nila, Herodes. Not to go back to him. Ano sabi ni Herodes? Pag nakita nyo, report to me, para ako man ay sumamba din. Eh alam ni Lord yung puso niya. Wala kayo babalik. Kaya niya gusto makita yun, kasi gusto niya ipapatay ang sanggol si Jesus. Alam niyo, pag tinuloy-tuloy niyo magbabasa yan, matutuklasan ninyo, nung nalaman niya na nautakan siya ng mga pantas, ng mga wise men, lahat ng mga bata, 2 years old pababa, pinapatay niya. Ganon siya kagrabe. Very frightening. Bakit? Kasi parang nakatiyak siya na walang susunod na hari sa kanya. Kasi sanggol pa lang ito eh. Kalwa-kalwahin dumating para sumamban sa tinatawag na hari ng mga Hudyo. Eh, sino yan? Lalo naman lumaki yan. Yan, sanggol pa lang. Grabe na yung impluensya. Kaya ginawa niya, 2 years old pa baba. Damay, patay lahat. Basahin niyo po yung Bible. Very frightening. So tanong ngayon kay pastor, ano ba ang nagsisilbing nakakatakot sa iyo ngayon ng pastor? Bukas na ko. Dadating mga hinahanap ko. Very frightening. Alam niyo sino excited lang? Bukas? Alam niyo sino mga excited lang para sa mga hinahanap? Si Kuya Kim. Nandyan lahat ang mga ginando. Tingnan niyo yung motor niya. Bebenta niya nga yung motor niya para sa mga hinahanap niya. Bibigyan lang po natin si Kuya Kim. Mga kapatid, let's go to our conclusion for today. Punta natin ating conclusion. Ulit-ulit tayo. Ano ulit ating team? Challenging Christmas. Ano number 1? Enlightening situation. Number 2? Tightening situation. Number 3? Frightening. Okay? Ano yung ating conclusion? Ito po yung ating conclusion. Christmas for a Christian must be more than just a tree. Yung iba kasi ang tingin natin sa Christmas tree. Now, alam niyo, I remember many years ago, I was speaking sa isang message, sa isang church. Ang title ko ay, The Neglected Tree of Christmas. Alam niyo yung The Neglected Tree of Christmas? Kung bakit bisa nasabi niyo, Christmas for a Christian must be more than just a tree. Kasi ang akala nila kasi, yung Christmas tree, di ba yung Christmas tree ngayon, iba-iba kulay, di ba? Anong kulay ng mga Christmas tree ngayon? May blue, di ba? Ano pa? May green, di ba? May white. Depende kung taga-saan ka. Minsan tineterno sa ngipin eh. Pag dilaw ang ngipin mo, dilaw din yung Christmas tree. Minsan tineterno eh. Kung ano yung kulay. Now, my question is this. Wala kayong makikita Christmas tree na walang ilaw, di ba? Karamihan nilalagyan nila ng mga Christmas lights. Tama? Usap tayo sandali. Saan ba nag-originate ang Christmas tree? Saan ba nag-umpisa ang Christmas tree? Ito po yung tinatawag kong the neglected tree of Christmas. Alam niyo ba, nag-symbolize ang Christmas tree. Hindi naman yung nakikita natin Christmas tree na kumukutik-kutitak at ang daming magagandang mga Christmas balls. Pag tinignan niyo yung ugat, pag inugat mo yan, Kristo yan. Yung krus ni Kristo ang pinag-umpisahan ng Christmas tree. At yung Christmas tree na yan, na kumikuti-kuti na katawag natin, commercialized Christmas, yung unang-unang Christmas tree, duguan. Yung unang Christmas tree, puro dugo, namatay si Jesus doon. Kaya yung Christmas tree natin ngayon lahat, puro peke. Hindi natin naiintindihan yung totoong Christmas. Bakit puro ng ilaw? Bakit yung mga nakasabi, ang unang-unang Christmas tree, yung crucifix, na namatay si Jesus, duguan yung unang-unang Christmas tree. Saan mo ito kinuha? Papasok ka ulit sa sistema at impluensya ng mundo. Pati Kristiyano, nililigaw. Nakalulungot, bakit dapat tayo ng Christmas tree? Gusto ko, naka ng Christmas tree. Kahit naman. Pero my point is, we never got the meaning from the very beginning. We just copy and copy and copy and copy. Puro kopya! At di natin naiintindihan, puro kopya! Christmas tree. It is just a tree. Ang Christmas tree, pinag-umpisahan niya, yung crucifix.
saan namatay si Kristo, tuguan ang unang Christmas tree. Hindi ngayon pagandahan ng ilaw, panakihan. May blue Christmas, may white Christmas. Alam nyo, kailang mga celebration, nakunawaan mo yung tunay na kauluhan ng Christmas tree. So para sa mga Kristiyano, dapat ang Christmas is not just a tree. Sana pag di makakita ka ng Christmas tree, maaalala mo yung krus ni Kristo. Nung namatay siya at tinubos ka sa krus ng Kalbaryo. Tayo natin.